Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Isang linggo ko nang naririnig na umiiyak ang aking misis sa umaga at sa gabi sa kadahilanang ako ay masama, makasarili at may pusong bato na nilalang ayon sa kanya. Hindi ko inuunawa, hindi ko daw iniintindi ang kanyang sitwasyon na ilan lamang ito sa kanyang mga paratang. Nagsimula ito nung matuklasan namin na inatake ng malubhang stroke ang biyenan kong lalaki. Paralisado ang buong kanang bahagi ng kanyang katawan at kinakailangan ng matinding pag-aalaga dito. Ang misis ko ay agad niyang ipinaalam sa akin na nais niyang tumira ang kanyang ama sa aming tahanan upang siya ang mag-alaga dito. Ang ideyang ito ay labis kong tinutulan at hindi ako pumayag sa kanyang nais, lalo na kami ang sasalo sa lahat ng mga bayarin sa gamutan, therapy at iba pa. Hindi ko nais gumastos ng ganoong kalaking halaga para lamang sa aking biyenan. At ang hipag ko naman at ang kanyang pamilya ay dahil sa gastos at responsibilidad, nagdesisyon silang iwan ang aking biyenang lalaki at bumukod at sila ay lumipat sa probinsya ng kanyang mister. Malaki ang kutob ko. Ay siguro nga hindi kutob, malamang ito ang nangyari na dahil may kaya kami ng kaunti kaysa sa pamilya ng kanyang kapatid, inako ng misis ko ang responsibilidad. Hindi ko maiwasang mainis sa kapatid ng aking misis dahil matapos nilang nakinabang sa negosyong aming pinuhunan na imbes na pinalago ito ay nalugi. At ngayon, kinakailangan ng biyenan ko ng mag-aalaga, sila pa itong naunang umalis. Hindi ka ba naaawa kay tatay ha? Sambit niya nang umiiyak. Kung ganun, bakit hindi ka magtrabaho? Total naman magulang mo iyon. Sagot ko ng pabalang at siya ay biglang muling napahagulgol. Napakasama mong tao, lumuluhan niyang sambit. Di masama na at dahil masama na akong tao, mas maigi pa sigurong maghiwalay na tayo. Total naman, mas mahalaga pa ang pamilya mo kaysa sa amin, sagot ko. Sa totoo lang, kapag naririnig kong sinasabi ng misis ko iyon sa akin, hindi ko mapigilang mapailing at matawa sa mga paratang na ibinato niya sa akin. At ang pagkilos kong ito ay hindi dahil nais ko siyang asarin, bagkus ito ay may malalim na dahilan. At ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ako po ay laki sa nanay at iisa ang magulang. Kahit kailan, hindi ako nakulangan. Naghanap ng ama, gaya ng mga ibang bata o kaklase ko noon, na nakita na meron silang tatay. Para sa akin, ang katungkulang ito ay nagampanan ng labis at nag-uumapaw ng aking dakilang ina. At nasabi ko ito dahil ni minsan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa ibang mga bata na buo ang pamilya. Ang aking ina ay mayroong maayos at permanenteng trabaho bilang isang kawani ng gobyerno. Marahil sa kanyang magandang trabaho kaya naman ang buhay naming mag-ina ay hindi man sobrang rangya, nabibili naman namin ang mga pangangailangan at nakayanan din niya akong pag-aralin sa isang pribadong paaralan hanggang sa kolehiyo. Mula sa pagkain, kalusugan, edukasyon at luho, lahat ng iyon ay naibigay ni mama sa akin. Kaya naman bilang sukli, ipinakita ko sa kanya ang aking pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti na makakuha ng matataas na marka. At syempre, at ang pinaka nagpapangiti sa kanya ay ang makita niya akong nakasuot ng toga at nagmamartsa sa entablado. Salamat anak at nakatapos ka na, wika niya sa akin nung sinalubong niya ako nung matapos ang seremonyas ng pagtatapos ko sa kolehiyo. Sabay niyakap ako ng napakahigpit at narinig ko pa siyang napasinghot na nangangahulugang siya ay napaluha. Ma, hindi po ito magiging posible kung hindi dahil po sa inyo. Maraming salamat po ma. Malambing kong sagot. At tulad din ng iba, matapos nilang magtapos
ako rin ay naghanap ng trabaho. Natanggap ako sa ospital bilang isang radtech. Sa kursong kinuha ko, madali akong natanggap marahil iilan lamang ang mga estudyanteng nagtapos dito at isa sa mga kailangan ng mga ospital o marahil iilan lamang ako sa mga nag-apply sa nasabing posisyon. Makalipas ang ilang taon, napagtanto ko na ang kinikita kong ito ay maliit. Kulang na kulang kung nais kong ipasyal ang aking ina sa loob o labas ng bansa o ang maibigay ang kanyang luho. Kaya naman, sumagi sa isipan ko ang sumubok mangibang bansa kahit ilang taon na makapag-ipon upang makapagsimula ng negosyo na maaaring gawin ng aking ina sa oras na siya ay magretiro. At isa pa, nais ko ding magkaroon ng pamilya sa hinaharap at kailangan ko ding makaipon para sa aking sarili. Nung iminungkahi ko ito sa aking ina, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata at inaasahan ko hindi niya ako papayagan. Ngunit, anak, huwag mo akong alalahanin. Hindi kita pipigilan sa mga balak mo sa buhay. Hindi ko puputulin ang iyong pakpak. Basta tandaan mo, kapag kailangan mo ako, narito ako palagi sa tabi mo. Malumanay niyang wika. Ma, salamat po. Sagot ko pero hindi ko mapigilang mapaluha. Nagsimula akong mag-apply sa mga agency at makalipas ang ilang taon, ako ay natanggap sa Middle East. Aaminin ko, nung araw na ako ay lilipad sa ibang bansa, hindi ko mapigilan na makaramdam ng labis na bigat sa aking dibdib. Hindi ko inaasahan na maluluha ako habang chinecheck ko ang mga gamit na dadalhin ko. At nung oras na para kami ay magpunta sa paliparan, hawak-hawak ni Mama ang aking kamay sa biyahe. Hindi man siya nagsasalita, ngunit sa kilos niya, batid kong siya ay malungkot. Nung oras na kailangan ko nang pumasok sa loob ng paliparan, napansin kong mahigpit ang aking pagkakayakap sa kanya at ganoon din siya. Sa pagkakataong ito, napansin ko na tumutulo na ang aming mga luha at rinig ko na ang kanyang mahinang pagikbi at sinabing mag-iingat ako palagi at huwag magpapalipas ng gutom. Hindi naman naputol ang aming ugnayan. Dahil noong mga panahong iyon, mas madali na ang uri ng komunikasyon. Madalas kaming mag-text o tawagan upang malaman ang kalagayan ng bawat isa. Nalulungkot ako dahil sa maraming taong kaming dalawa lang ni Mama ang magkasama. At ngayon, sa unang pagkakataon na magkahiwalay kaming dalawa, nakaramdam ako ng matinding pangungulila. Sa totoo lang, ang unang linggo ko dito sa bansa, nakaramdam ako ng labis na kalungkutan at nakaka-homesick. Hindi ko mabilang na ilang beses ang pumasok sa isipan ko na bumalik sa bansa at umuwi sa amin dahil sa labis kong pangungulila. Pero pinigilan ko ito at inisip na lamang na ginagawa ko ito para sa amin ni Mama. Nagamitin ko itong instrumento para sa aking motibasyon na labanan ang aking kalungkutan. Sa mga lumipas na panahon, gumaan-gaan ang bahagya ang aking kalungkutan. Ibinuhos ko ang aking oras sa trabaho at kapag sa araw naman ng aking pahinga, palagi kaming nag-uusap ni Mama. Hindi ko man maiwasan na marindi sa mga habilin niya pero iyon ang labis kong namimiss kapag hindi ko naririnig ang kanyang boses. Kasabayan nito, naipasyal ko na din ang aking ina sa loob at labas ng bansa. Na madali ko itong naisakatuparan dahil pareho kaming nag-ambag sa aming mga lakbayin. Pinayuhan din ako ni Mama na huwag siyang alalahanin dahil sa oras na magretiro siya, meron siyang makukuha para sa sarili at unahin ko muna ang aking sarili. Ang magtapos ako at makitang magtagumpay ay sapat na raw na sukli dahil pinatunayan ko na hindi siya nagkamali sa pamamaraang pagpapalaki sa akin. Kaya naman kahit hindi niya hingin, ako na lang ang nagkukusa dahil ang makita ang kanyang reaksyong ngiti ay labis na nagpapataba ng aking puso. Sa ilang taon ko din dito sa bansa,
Dito ko nakilala si Veronica sa pamamagitan ng pakilala ng isang kaibigan. Nagtatrabaho siya bilang concierge sa isang malaking hotel doon. Unang impresyon ko pa lang sa kanya ay nagandahan ako dahil sa kanyang magandang ngiti, matangos na ilong at malalim na dimple sa kaliwang pisngi. Siya ay maliit at pitit na babae na mayroong baby face. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na imbitahan siyang muli na magkape na kaming dalawa lamang. Hindi naman niya tinanggihan ang aking paanyaya. At nung nabigyan kaming muli ng pagkakataong magkita, dito ko na rin naisipang kilalanin siya at kung magugustuhan ko siya ng tuluyan. Ang isa sa napansin ko sa kanya ang pagiging masipag at responsable. Ang kwento niya sa akin ay pinili niyang mangibang bansa para sa kanyang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang kanyang ina ay labandera noon nung ito ay nabubuhay pa, bago ito lumisan nung siya ay nag-aaral sa sekundarya. Samantalang ang kanyang ama ay arawan sa konstruksyon at madalas hindi naman tuloy-tuloy ang proyekto nito. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang na sinikap niyang pag-aralin ang kanyang sarili at makatapos sa kolehiyo. Naisip niya na kung hindi siya makakatapos, walang patutunguhan ang kanilang buhay at mananatiling ganoon at walang asenso. Para sa akin, nung oras na marinig ko iyon, pareho kami ng layunin, ang magkaroon ng magandang buhay na hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa aming sarili. At nakita ko din ang kanyang pagiging masinop at hindi maluhong nilalang. Sa ilang beses naming nagkita, ni minsan, hindi siya nagsabi sa akin na nais niyang kumain sa isang mamahaling kainan o ang mga mamahaling material na bagay, kahit na noong naliligaw pa ako sa kanya. Simple at kontento, yan ang labis kong nagustuhan sa kanya. Sa patuloy na pagdaan ng panahon, mas lalong tumibay at lumalim ang aming relasyon. Kaya naman, hindi na ako nag-aksaya ng panahon at nagdesisyon akong pakasalan siya. Isinagawa ko ang plano kong proposal nung nagdiwang kami ng 2nd taong anibersaryo bilang magkasintahan. Naglakbay kami lulan ang sasakyan mula sa Abu Dhabi papuntang Dubai. Nagpareserba ako sa isang rooftop na may tanawin ng pinakasikat na skyline sa nasabing bansa at itinaon ko ito sa oras ng paglubog ng araw. Na bagay ang senaryong iyon sa isang romantikong kilos para sa nais kong proposal. Pagdating namin sa lugar na iyon, kita ko ang ngiti sa kanyang mga labi at ang kislap sa kanyang mga mata. Noong oras na maupo kami sa aming nakatalagang table, na napapalibutan ng kumikinang na skyscraper at ang grandyoso at mainit na kulay na papalubog na araw sa ibabaw ng mga gusaling iyon. Wow, mahal! Wika niya at biglang napahinga ng malalim at nakangiti. Ang ganda-ganda ng view. Paikurot mo nga ako para makasiguro akong hindi ako nananaginip. Dagdag niyang wika. Oo nga, ang ganda. Mag-iiwan talaga sa iyo ng impresyon na hindi mo malilimutan sa tanang buhay mo. Bonus pa dyan ang sakto ng paglubog ng araw at ito ay perpektong highlight sa gabing ito. Sagot ko. Wow, ang lalim nun ah, bigla niyang sagot. Marahil, napansin niya ang aking kaba kaya napatanong siya kung okay lang ako. Ang totoo niyan, hindi ko mapigilang kabahan dahil bukod sa maraming tao ang makakasaksi, ay inaalala ko din ang kanyang sagot kung sasang-ayon ba siya na pakasalan ako. At nung dumating ang waiter na may dalang bote ng champagne at inilagay ito sa champagne glass, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko ang aking pakay. Ang gabing ito ay sadya kong pinili. Hindi lamang ipagdiwang ang ating anibersaryo bilang magkasintahan. Bagkus, gamitin din ang parehong petsang ito na nais kong makasama ka habang buhay, na maging may bahay ko, nakapiling ko hanggang sa maraming kulubot ang aking kamay at muka, at mapalitan na ng uban ang aking mga buhok.
Ipinapangako ko na ikaw at ikaw lamang ang aking mamahalin. Kaya naman, Veronica, ako ay lumuluhod sa harapan mo upang hingin ang iyong kamay, upang aking maging kabiyak sa hirap at ginhawa. Veronica, mahal, will you marry me? Wika ko sa kanya. Hindi pa man ako natatapos sa aking talumpati. Nakita ko na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At nung matapos ako sa aking salita, siya ay sumagot ng oo at ako ay hinagka ng bahagya sa labi at niyakap. Narinig ko ang palakpakan at pagbati ng mga taong naroroon na saksi sa senaryong iyon. Pinili naming magpakasal sa embahada. Inimbitahan namin ang aming mga magulang at ang kanyang bunsong kapatid at ang mister nito. Batid kong sila ay kapos, kaya naman hindi ko inalintana na bayaran ang kanilang pamasahing tiket at ang pansamantalang tutuluyan. Naidaos ang aming kasal ng maayos at eksklusibo kasama ang aming malapit na pamilya at piling kaibigan. Namasyal kami sa mga popular na destinasyon ng lugar at dito meron akong napansin. Marahil hindi ako sanay dahil hindi naman kami ganoon ni Mama. Pero napansin ko na lahat ng nais ipabili mula sa damit, souvenirs, pagkain, lahat ng itong gastos ay kargo na ngayon ay misis ko. Taliwas ito sa aking ina na pera niya ang ginamit sa kanyang pambili ng mga kanyang nais bilhin at mga souvenirs na inuwi niya pabalik ng ating bansa. Inintindi ko na lamang dahil alam ko naman ang kanilang kalagayan. At inisip na unang beses nilang namasyal, kaya naman hindi ko na ito binigyan pa ng pansin. Naging maluhuman ang pamilya ng misis ko. Inunawa ko ang kanyang panig na nais niyang iparamdam sa kanyang pamilya ang kaunting ginhawa, kaya naman sinuportahan ko siya rito. Sa 3 taon naming magkasama, kami ay nagkaroon ng anak. At nung siya ay nagdadalang tao sa aming ikalawang anak, dito nagdesisyon kaming manirahan ng permanente sa Pilipinas. At sakto sa panahon dahil may nakuha rin kaming tirahan na townhouse na isa naming naipundar na merong halos 1 oras ang layo mula sa tahanan ng kanyang pamilya. Sa mga panahong ding ito, bukod sa gawa na, tapos na ring bayaran ang 5 pintong paupahang naipundar namin ni Mama na napili niyang negosyo bilang paghahanda niya sa kanyang pagreretiro. Bukod dyan, nais ko siyang bigyan ng regalo na maipasyal ko siya sa ilang bansa sa Europa at ako ay naglaan ng budget para dito. Nung sinabi ko ito sa aking misis, siya ay tumutol dahil mas mainam na gamitin daw ang perang iyon sa kanyang pagbubuntis at sa aming anak na parating. Hindi ko mapigilang magtaka dahil bago pa man kami umuwi ng bansa, ay meron na kaming nakalaang budget para dito. At dito ko lamang nalaman na ginamit niya ang perang iyon na ipinahiram bilang pampuhunan sa sari-sari store ng kanyang ama at kapatid. Hindi ko mapigilang mainis dahil hindi ko naman tututulan kung gagamitin ang perang iyon sa pangkabuhayan. Pero ang ilihim niya iyon sa akin ay labis kong ikinagalit. Lalo na ang perang iyon ay para sa anak namin na pinag-ipunan naming mag-asawa. Nais ko man siyang awayin ng labis, hindi ko magawa dahil siya ay nagdadalang tao at pinili ko na lamang siyang intindihin. Kaya naman pinalampas kong muli ito. At dahil nais ko pa ding regaluhan ang aking ina ng travel tour, pinili ko na lang na maglakbay kami sa magagandang beach sa ating bansa kasama kaming buong pamilya. Sa buong oras na kami ay namamasyal, ang misis ko ay walang inatupag kundi ang mamili ng mga pasalubong sa kanyang pamilya at madalas din niyang banggitin na nais niya din balang araw na ipasyal ang kanyang magulang sa nasabing lugar. Sa aming pamamasyal, nagbigay din ng ambag ang aking ina. Sa bawat pagkain namin sa labas sa isang kainan sa isang araw, siya ang nagbabayad. At siya din ang nagbayad ng kanyang hotel accommodation sa mga lugar ng aming pinuntahan. Kaya naman hindi ko maiwasang masabi sa sarili ko sa tuwing sinasabi iyon ng aking misis,
Kanino kaya manggagaling ang perang nais niyang ipamasyal sa mga kamag-anak niya? O hindi kaya makaipon sila dahil meron na din silang sariling pangkabuhayan? At imbes na mag-isip ng kung ano-ano, mas pinili kong huwag munang pansinin ang kanyang mga sinasabi upang hindi masira ang aming bakasyon at ako ay magsaya. Nung dumating ang panahon na ang aking ina ay opisyal ng retirado at ang aking misis naman ay nanganak na sa aming malusog na bunsong anak. Dito ko na din napansin ang palaging pagbisita ng biyanan ko at ng hipag ko kasama ang pamilya nito. Napansin ko din na palagi nilang hinihingan ang misis ko ng salapi, na tila ba siya pa din ang inaasahang breadwinner ng kanilang pamilya, kahit na ang hipag ko ay may asawa na. Kapag ito ay pinupuna ko, madalas namin itong pag-awayang mag-asawa, lalo na ako lamang ang kumikita sa aming pamilya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panlalamang mula sa kanyang pamilya at hindi patas na trato dahil mas pinapaboran o hinahayaan ng misis ko ang kanyang pamilyang nakasandal sa amin, na perang sanang kinikita ko para sa aking mga anak ay nahati pa ito sa kanyang pamilya. Bukod sa suliranin ko sa pamilya ng misis ko, nadagdagan pa ito nung matuklasan namin na ang aking ina sa edad na 63 years old ay mayroong early onset ng Alzheimer's disease. Nung malaman ko ito, isa lamang ang pumasok sa isip ko. Nais kong tumira siya sa amin habang kaya pa namin sana siyang alagaan, na maaalala at sulitin ang mga oras sa mga panahong naalala pa niya kami. At kapag dumating na ang oras o panahon na hindi na namin siya kayang alagaan, doon pa lang kami hahanap ng pasilidad na maaari siyang ilagay. Nung sinabi ko ito sa misis ko, ang inaasahan kong sasabihin niya ay sasang-ayon siya sa mungkahi ko. Ngunit nung marinig niya ito, kitang-kita ko sa kanyang muka ang pagkayamot at sumagot ng may iritang tono ng boses. Bakit mo siya dadalhin dito sa bahay? Bakit tayo mag-aalaga? Bibigyan mo pa ako ng dagdag na gawain? Bakit hindi mo siya dalhin sa mental at doon siya maglagi? Anong ibig mong sabihin mental? Hindi naman baliw ang nanay ko ah. Ang hinihingi ko lang sa'yo ay paunawa na makasama siya hanggat maaari, na naalala pa niya ako at naalala pa niya ang mga apo niya. Sagot ko ng kalmado kahit na ako ay naiinis. Hindi ako papayag. At saka, ba kung anong mangyari sa mga bata, maliliit pa sila. Lalo na hindi ko naman magulang yan. Pagmamatigas niyang sagot. Ilang beses akong nagmakaawa, ngunit pinagbigyan lamang niya ako ng 1 linggo na makituloy si mama sa aming tahanan. At si mama na mismo ang kusang umalis. Hindi man sabihin sa akin ni mama ang tunay na dahilan, pero alam kong merong nasabing hindi maganda si Veronica sa kanya habang wala ako sa bahay. Ma, sorry. Hindi ko alam bakit hindi ka man lang mapagbigyan ng misis ko. Pasensya na po. Wika ko nang umiiyak. Naiintindihan ko ang pinupunto niya, anak. Ayaw ko din na mapahamak ang mga apo ko. At isa pa, ayaw kong maging pabigat. May pamilya ka na. Sila dapat ang prioridad mo. Basta nandito lamang ako, anak ha, nasa likod mo hanggat kaya ko. Sambit niya na halatang nagpipigil ng luha. Dahil ayaw kong makipagtalo sa aking misis na nagpapadagdag sa aking stress. Hinayaan ko ang kanyang nais at itinuon ang atensyon ko sa aking mga anak at sa aking ina. Kumuha kami ni mama ng mga kasama niya sa bahay at madalas akong dumalaw sa kanya at ng mga anak ko sa loob ng 1 linggo. Napansin ko ding wala ding pagkukusa ang misis ko na alagaan kahit minsan ang aking ina, at kapag napupuna ko siya, na madalas niyang idinadahilan ang mga anak namin kaya niya hindi ito magawa. Sa kilos niyang iyon, malinaw na hindi niya pinapahalagahan si mama. Nang dahil sa sakit ng aking ina, dito ko lamang natuklasan ang pangit na ugali ng misis ko sa trato niya kay mama kumpara sa kanyang pamilya. Sa regalo na lang kapag Pasko o kaarawan, ang presyo ng mga ito ay malayo ang agwat
at ang idinadahilan niya ay may perang pambili si mama kaysa sa pamilya niya. Na mas may pera si mama at nakakaangat kaysa sa pamilya niya. Na kung noon, kahit na ako ay naiinis, pinagbibigyan ko lamang siya at hindi na pinagtutuunan ng pansin. Subalit ngayong may sakit si mama, pinatunayan niya lang na hindi niya itinuring o iginalang ang aking nag-iisang magulang. Marahil para sa kanya, mas malapot ang dugo kaysa sa tubig, kaya ganoon ang kanyang asal. Matapos ang 3 taon, magmula noong ma-diagnose si mama, nailipat ko siya sa isang pasilidad para sa mga katulad niya. Mabibilang ko na lang ang pagkakataon na babanggitin niya ang pangalan ko na tila ba naalala niya ako. Ang mga apo niya, hindi na niya kilala at ang maging ang kanyang pangalan. Hanggang sa tumagal lamang siya ng 2 taon sa pasilidad na iyon bago siya tuluyang lumisan. Labis na makirot ang kanyang paglisan dahil lumisan siya sa mundo na hindi niya ako matandaan. Napakasakit na masaksihan na hindi niya ako kilala. Ngunit batid ko naman sa kanyang puso na kahit kailan ay hindi ako mabubura. May 1 taon na ang lumipas matapos yumao ni mama. Sa kasalukuyan, ang biyanan ko naman ngayon ang may sakit na dahilan ng pagtangis ng aking misis. At gaya ng ginawa niya sa akin noon, ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Na nawala din ang paki ko at hindi ako nakaramdam ng awa sa aking biyanan o kay Veronica. Hindi rin ako nakakaramdam na magkusa na tulungan ito ng pinansyal sa pagpapagamot dahil wala naman silang ginawa kundi ang manghingi. At isa pa, hindi ko naman utang ang buhay ko sa biyanan ko upang suklian ko ito. Matagal na ring nawala ang pagmamahal o amor ko kay Veronica. Sa sitwasyong ito, tumatakbo na sa isipan ko na ako ay bumukod kasama ng 2 kong anak dahil ayaw kong mabawasan o mahati ang anumang salapi na dapat sana ay para sa aming mga anak. Batid ko pong merong sasang-ayon at meron naman pong tataliwas sa aking nais. Pero iisa lamang po ang aking layunin, hangarin at plano sa buhay. At ito po ay ang mapatapos at mabigyan ng magandang edukasyon, buhay ang aking mga anak upang maging handa sa kanilang hinaharap. Nasunod kong hakbang upang nang sa gayon, makamtan ko ang kapayapaan at malinaw na plano para sa aming mag-aama. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Tessa Kuma, Teresita Dizon, Eloisa Oblipias.